Headlines. Headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas magbibigay ng $200,000 na donasyon sa United Nations. EFA binahagi na wala pang iulat na apektadong Pinoy sa bungee shooting sa Australia. DOH ipinalala ang pangangalaga sa mental health ngayong holiday season. Mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi accountability ang hanap ayon sa isang abogado. Isang political analyst hindi naniniwala na magiging malinis na ang 2026 national budget. Sa ating international news, limang individual na hinihinala ang sangkot sa pamamaril sa Palmyra, Syria, inaresto. Sa ating sports news, Agatha Wong dinumina muli ang kanyang wushu event sa 2025 SEA Games. At sa ating showbiz news, Yeri ng Red Velvet magkakaroon na ng solo album sa 2026. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali, Pilipinas. Araw ngayon ng Lunes, December 15, 2025. Ako'y makakasama, Valdi Vinagracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa detalye natin mga balita, magbibigay ang Pilipinas ng $200,000 o humigit kumulang 11,350,000 sa United Nations Central Emergency Response Fund o CERF para sa susunod na taon. Ayon kay UN Ambassador Enrique Manalo, mula sa magiging maliit na donor noon, ang Pilipinas ay sana ngayong maasahan at consistent na taga-suporta ng United Nations at ng humanitarian program sa buong mundo. Binanggit naman ni Manalo ang ilan sa pangunahing prioridad ng Pilipinas hinggil sa humanitarian action sa pamamagitan ng CERF at ito ay ang mas maagang paghahanda sa mga sakuna at pamumuhunan sa climate smart financing para sa mas epektibong pagtugon sa sakuna. Sa high-level pledging event ng CERF noong December 10, 2025, binigyan din ng United Nations na mahalaga ang CERF para mabilis maibigay ang tulong sa mga lugar na apektado ng sigalot at sakuna. Sa ibang balita, sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pang naiulat na Pilipino nasaktan o nasawi sa mass shooting na nangyari sa Bondi Beach, Sydney, Australia nitong linggo, December 14, 2025. Ngunit tiniyak ng DFA na patuloy na nakikipag-ugnayan ang Philippine Consulate sa Sydney sa mga otoridad ng Australia upang agad malaman kung may Pilipino na apektuhan sa insidente. Sa ulat ng pulisya ng Australia, higit 15 katao, 15 katao na ang naitalang nasawi at 4 na pong nasugatan matapos magpaputok ang dalawang armadong individual. Sinasabing target ng mga suspect ay isang komunidad ng mga Hudyo na nagdiriwang ng Hanukkah. Sunshine News Blast. Tiniyak ng Philippine Ambassador sa Thailand na maaari pa rin bumisita ang mga Pilipino doon. Ito'y kahit may mga kaguluhan sa hangganan ng bansa at Cambodia. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, noong Sabado, December 13, 2025, ligtas ang Bangkok at iba pang lugar basta iwasan lang ang malapit sa Thailand-Cambodia border. Binanggit din niya na ang atletang Pinoy na kasali sa SEA Games 2025 ay ligtas. Ayon sa kanya, malayo sa mga venue ng SEA Games sa Bangkok at Chonburi ang lugar kung saan nagkakaroon ng tensyon. Huli nagkaroon ng kaguluhan sa Thailand-Cambodia border noong December 8 kung saan 48 katao ang namatay at 300,000 ang nawala ng tirahan. Matagal nang pinag-aagawan ng Thailand at Cambodia ang kanilang 817 kilometers na hangganan. Sunshine News Blast. Malabong pauwiin sa Pilipinas sa mga Pilipinong apektado ng tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sinabi ito ng Department of Migrant Workers itong Lunes, December 15, 2025. Sa kabila nito ay sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mayroong mahigit 200 Pilipino sa 7 lugar malapit sa border ang kasalukuyan tinutulungan ng pamahalaan. Ipinaliwanag lang ni Kakdak na mga Pilipino roon ay legal na nagtatrabaho sa Thailand at Cambodia. Karamihan sa kanila ay mga guro at school staff at hindi biktima ng human trafficking. Sunshine News Blast. Pinaalalahanan naman ng Department of Health ang mga Pilipino na alagaan ang kanilang mental health ngayong holiday season. Ayon kay Health Secretary Chedora Herbosa, mas dumarami ang stress tuwing Kapaskuhan dahil sa mga party, reunion ng pamilya at pressure sa trabaho.
Dahil dito, tumataas din ang bilang ng mga nagpapakonsulta tungkol sa mental health. Tiniyak ng DOH na bukas at available ang kanilang mental health services kabilang ang online consultations. Ayon din sa World Health Organization, mas nararamdaman ang kalungkutan tuwing holidays ng ilang individual tulad ng mga malayo sa pamilya, may pinagdadaanan sa buhay, wala ng mahal sa buhay, mga bilanggo at health workers na naka-duty. Sunshine News Blast. Sa kaugnay na balita, naka-heightened alert na Philippine National Police sa buong bansa bago magsimulan simbang gabi sa December 16, 2025. Lalo na't inaasang milyong-milyong katao ang dadalo sa mga misa na gaganapin tuwing madaling araw at gabi hanggang Pasko. Sa ilalim ng programang Ligtas Paskuhan 2025 ng PNP, mahigit 70,000 na mga pulis ang ide-deploy sa mga simbahan at mataong lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nagsisimba. Paiigtingin ang foot patrols, checkpoints at mobile patrols at magigipag-ugnayan ng pulisya sa mga lokal na pamalaan, barangay at mga opisyal ng simbahan para sa crowd control at agarang tugon kung may emergency. Magbabantay rin ang pulisya laban sa nakawan, mandurukot, matinding trapiko, sunog at iba pa. Pinayuhan ng publiko na maging alerto, bantayan ang gamit, sumunod sa batas trapiko at report agad ang kahina-hinalang mga kilos. DZAR Sunshine Radio. Report. 13.6 million pesos na halaga ng shabu nasamsam mula sa isang nakulong na noon dahil sa ilegal na droga. Si Eva Montero sa detalye ng balita. Dahil nasamsam ng pulis ang huwit kumulang 2,000 gramo ng hinihiralang shabu sa ibang bypass operation nitong Sabado, December 14, 2025 sa Cagayan de Oro City. Ayon sa Police Regional Office 10, nagkakahalaga ito ng 13.6 million. Kinilala ang suspect na dati nang nakulong ng 2 beses dahil sa pagnanakaw at illegal na droga. Nakalaya lang siya noong nakaraang taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Eva Montero, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Mayroon 2 hiling ngayong Pasko si Vice President Sara Duterte. Una ay maging malusog ang kalusugan ng lahat at pangalawa ay maging maunlad ang Pilipinas sa 2026. Sinabi niya ito sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands para sa ika-6 na buwan ng pagkakakulong ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Hinihikayat din niya ang lahat na ipagdasal ang kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sa huli ay pinasalamatan din ni VP Sara ang mga taga-suporta ng kanilang pamilya at ang kanilang pagdarasal para sa dating Pangulo. Malinaw na hindi accountability ang hanap ng mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng SMNI News sa international lawyer na si Attorney Arnedo Valera, sinabi niya na bakit walang kumukwestiyon sa confidential funds ng ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Office of the President kung totoong accountability ang hanap ng mga tao. Ibig sabihin, political selectivity ang ginagawa nila kay VP Sara. Sunshine News Blast. Bakit walang galit sa 4.57 billion na confidential at intelligence funds ng Office of the President noong 2023 lamang? So, 10.4 billion ang kabuang secret funds ng gobyerno sa isang taon. So, 3.6% lamang dito yung bahagi ng Office of the Vice President. Pero ang target ng demolition narrative ay ang Office of the Vice President. So ang tanong, nasaan ang investigasyon? Nasaan ang galit? At nasaan ang impeachment talk? Hindi ito accountability. Ito ay malinaw na political selectivity. Ang international lawyer na si Attorney Arnedo Valera sa panayam ng SMNI News. Sinabi naman ng political commentator na si Ibi Hugalbot, nakikita niyan sina Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga mastermind ng mga planong ito laban kay VP Sara. Kung matatandaan naman anya noon, nakikipagpulong na itong mga makakaliwa kay Romualdez at maaring ito na ang mga resulta ng pagkikipagkita nila noon. Sunshine News Ang Blast. ating mga kaibigan dyan sa kabila na talagang very anti-Marcos noon pa, tila bagatikom ang bibig sa mga pinagagawa nitong administrasyon na ito. And then, it was revealed to us in sometime in November, si VP Sara mismo ang nag-reveal na there is an impeachment complaint that's going to be filed against her. At doon nakita natin ang itong mga left-leaning groups, no, na nakipagpulong doon kay Martin Romualdez, no, the then Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ngayon
it still follows the same playbook as manufactured in 2022 or even 2023, and the mastermind of that plan is no other than Martin Romualdez and his first cousin, Bongbong Marcos. Ang political commentator na si Ibi Hugalbot sa panayam ng SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Time check, 11:46 in the morning. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Attorney Topacio hiniling sa taong bayan na huwag mapagod sumigaw para sa katarungan at katotohanan. Si Jomel Santos, Italia. Sa naging pagbisita ni Atty. Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch sa Davao City, muli nitong pinaalala sa taong bayan ang panawagan nitong huwag mapagod sa paghingi ng katarungan, katotohanan at pananagutan sa mga nanunungkulan sa bansa, partikular na sa mga taong sangkot sa isyu ng korupsyon. Ito ay sa gitna pa rin ng talamak na korupsyon sa bansa at milyon-milyong Pilipino na patuloy na nasasadlak sa kahirapan na tila walang mahagilap na matinong tugon kung ano na nga ba ang kinahinatnan ng mga taong mismong nasa likod ng palpak na flood control projects at bilyong-bilyong pisong nakulimbat na mga ito. Ang panlaban lamang po natin, unang-una ay wag po tayong mapapagod, wag tayong magsasawa sa pagpoprotesta ng mapayapa at iparinig po natin ang ating saloobin para makarating po sa tainga ng mga kinauukulan at higit po sa lahat, manalig po tayo sa Panginoon na atin pong laging panalanginan na magbigyan po tayo ng katarungan at katotohanan. Sang-ayon rin si Topacio na may double standards rin sa pagpapatupad ng batas na nakadepende sa kung saan ang papabor sa mga nanunungkulan. Totoo po yan, sapagkat nakikita natin kung kalaban at kakampi ay iba po ang trato. Kapag kanilang kakampi, napakarami ng ebidensya, napakarami na nagtuturo, ay hindi pa nila pinaiimbestigahan. Ngunit kapag kalaban naman, kahit absuelto na ng COA, katulad ni VP Inday, kapag nakikita na natin yung mga witnesses, yung mga testigo, ay tinanim lamang ni Senador Ontiveros, pinapa-aresto pa rin nila. Ganon din po yung mga kalaban sa politika, na pinaiimbestigahan nila katulad ni Senator Bato, si Senator Marcoleta at yung mga hindi po kapanig nila. Ngunit kung kakampi nila, baliwala. Kahit 100,000 yatang magturo kay Speaker Romualdez, kay Sandro Marcos, kahit sa mismong Pangulo, ay baliwala po sa ating pamahalaan. Kaya payo nito sa mga kapwa Pilipino na patuloy na i-demand ang mga lider ng bansa na harapin ang mga isyong kanilang kinasasangkutan at mapanagot ang dapat managot sa batas at sa taong bayan. Manalig po tayo na tayo po ang tunay na tinig ng Diyos at the voice of the people is the voice of God. Kaya magpatuloy po tayo, sumigaw po tayo ng katarungan, katotohanan. Let us demand it from the authorities at higit po sa lahat, huwag po tayong manghihina. Sa kabilang banda naman ay emosyonal na nagpahayag ng kanyang patuloy na suporta si Topacio kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako po ay narinito, inyong tapat na tagapagtanggol. Kahit anong mangyari, Pastor, makakaasa po kayo, ako'y hindi bibitaw. Hindi po ako titigil sa pagtatanggol sa inyo, sapagkat alam ko po na kayo po ay inuusig. Ngunit manalig po tayo sapagkat lahat po ng lingkod ng Diyos ay at nadaan po sa pag-uusig. Ngunit ako po ay nananalig na malalampasan niyo po ito. Magiging mas malakas po kayo. Magiging mas malakas ang kaharian upang ang inyong misyon ay inyong ipagpatuloy ng mas matibay at mas masigla. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jomel Santos, SMNI News. Sunshine News Blast. DPWH Secretary humarap sa BICAM matapos budget cut ng ahensya. Si Troy Gomez sa report. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na inimbitahan siya ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian upang dinawin ang mga isyong kaugnay sa ibinawas na pondo ng DPWH.
Naunang nanawagan ng DPWH sa Senado na ibalik ang mga halagang binawas sa kanilang panukalang 2026 budget dahil sa paggamit ng Construction Materials Price Data o CMPD. Balit iginit ni Dizon na hindi na babalik sa dating costing ang mga proyekto. Hindi ko ibabalik yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto, which I will discuss later. Batay sa datos, ibinaba ng Senado ang panukalang budget ng DPWH sa 570.48 bilyong piso mula sa 624.48 bilyong piso sa bersyon ng House of Representatives. Paliwanag ni Gatchalian na bahagi ito ng malalaking amendment sa budget, kabilang ang paggamit ng adjustment factors, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pababain ang presyo ng construction materials para sa mga proyekto ng gobyerno. Ngunit bukod sa isyu ng pondo, naging sentro rin ng diskusyon ang pag-anyaya ng isang resource person sa bicameral conference, isang hakbang na bihira at hindi karaniwang ginagawa. Ipinaliwanag ni Gatchalian ang naging desisyon. Ito naman ay meron pong concurrence ng both the Senate and the House of Representatives. So talagang bihira ang nag-i-invite ng resource persons. No? Dahil ito ay pag-uusap o pagpupulong po ng dalawang kapulungan. Pero kung meron pong mga ganitong talagang kakaibang sitwasyon at kailangan ho natin maintindihan ng mas malalim pa ho yung mga issues, with the concurrence of both chambers, pwede naman ho tayo mag-invite. Una itong kinestyon ni Senador Erwin Tulfo na nagbabala sa posibleng epekto nito sa mga patakaran ng BICAM. I guess, Mr. Chair, Madam Chair, we have to review our rules. Or in the future, Mr. Chair, this will happen again. Then alam ho natin ang gagawin. There will be no more discussions. Yeah. In the future, ika nga bicameral conference between the two houses. Agad namang nilinaw ni Gatchalian na hindi ito dapat maging regular na practice. Tama ho kayo. Talagang hindi ho pwede maging regular to na kung hindi ho tayo nag-agree, merong third party na papasok. Hindi ho talagang, but in this case ho, dahil technical to, about engineering, about pricing, something na hindi ho natin expertise, no? Lahat ho dito. Kaya in this very special circumstance, and with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. Una rito ay halos 2 oras na nantala ang umpisa ng ikalawang araw ng BICAM dahil sa naunang pagpupulong ng House contingents kasama ang kalihim ng DPWH. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, SMNI News. DZAR Sunshine Radio. Report. Tatlong arestado sa pagkabuwag ng drug den sa Tagbilaran City. Pagkabuwag ng drug den sa Tagbilaran City, Bohol. Si Jimray Biosa, sa detalye ng balita. Nabuwag ng mga otoridad ang isang umano'y drug den at 3 individual ang naaresto sa isinagawang bypass operation sa Barangay Cogon nitong nakaraang linggo, Huwebes, December 12, 2025, matapos ang impormasyong nakuha mula sa isang confidential informant. Isinagawa ang operasyon bandang alas 2:36 ng hapon sa pangunguna ng PIDEA Bohol Provincial Office, katuwang ang Tagbilaran City Police Station at Bohol Maritime Police Station. Matapos ang isang linggong case build-up, naaresto ang sinasabing nagpapatakbo ng drug den na kinilalang si alias Henry, 59 na taong gulang, isang on-call handyman at residente ng nasabing lugar. Naaresto rin sa loob ng drug den ang 2 bisita na kinilalang sina Kyle, 25 taong gulang, isang construction worker mula sa Mabini, Bohol, at Jordan, 32 taong gulang, walang trabaho at residente ng Tagbilaran City. Ayon sa mga otoridad, unang beses umanong lumabag sa batas ang 3. Nasamsam sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat ng humigit kumulang 16 na gramo at tinatayang halaga na 108,800 pesos, 3 piraso ng thin foil na may shabu residue, bypass money at iba't ibang drug paraphernalia. Ang nasabing drug den ay umano'y nagbebenta ng mahigit 25 gramo ng shabu kada linggo. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinilalim sa pagsusuri ng PNP Bohol Forensic Unit habang ang mga naresto ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police. Para sa Diyos at Pilipinas ating mahal, Jim Briviosa, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kapartner News Blast.
Samantala, hindi pa rin naniniwala ang isang political analyst na magiging malinis ang 2026 national budget. Sa panayam ng SMNI News kay Professor Froilan Calilong, bagamat naka-livestream na ito, wala pa rin namang magagawa ang taong bayan kung ano ang maaprubahan. Sunshine News I think Blast. hindi ako maniniwala no, na ito ay talagang malinis na budget technically. Although, maaaring totoo na nila-live stream nila. Mas maraming tao ngayon ang nakakapanood at maaaring mas malaking involvement ng taong bayan. But ito kasi parang ang nangyayari, wala na naman tayong kakayahan din natutulan. Kumbaga parang yes, pinapakita sa atin pero ito ay kailangan na lang natin din tanggapin bilang mamamayan. Pinuna na rin ni Calilong kung bakit nasa Bicameral Conference Committee nitong December 14, 2025 si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Sunshine News That's Blast. something that I really cannot fathom and I really don't understand in the first place why he's there. Supposedly kasi ang Bicameral Conference Committee, kaya nga siya tinatawag na BICAM, dahil nga ang nandun na lang dapat yung pinagsamang miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan na miyembro nga dito sa committee na to. Ganun din naman sa Senado. Pero hindi ko ubos maisip bakit nandun si Secretary Dizon when in fact he already made his presence doon sa budget deliberation both in the Congress as well as in the Senate. Ang political commentator na si Professor Froilan Calilong sa panayam ng SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Sa ating international news, naaresto ng Syria nitong Sabado, December 13, 2025 ang 5 taon na hinihinalaang may kinalaman sa pamamaril sa mga sundalong Amerikano at Syrian sa bayan ng Palmyra. Matatandaan sa insidente nitong Sabado, 2 sundalo ng US Army at isang sibilyang interpreter ang napatay matapos atakihin ang convoy ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Syria. Napatay rin naman ng mga otoridad ang umatake. Ayon sa Interior Ministry ng Syria, ang salarin ay miyembro ng Syrian Security Forces na pinaghihinalaang nakikisimpatya sa Islamic State o ISIS. Mapapansing nakikipagtulungan ang Syria sa Estados Unidos laban sa ISIS. Sports News Blast. Dinomina muli ni Agatha Wong ang 2025 Southeast Asian Games matapos makuha ang kanyang ika-6 na gintong medalya sa kanyang wushu event itong linggo, December 14, 2025. Particular na nanalo si Wong sa Taiji Chuan at Taiji Yen event. Nauna nang nanalo noong 2017 si Wong sa Taiji Chuan, 2019 sa Taiji Tien at Taiji Chuan, 2021 sa Taiji Tien at muli sa Taiji Chuan, Taiji Tien noong 2023. Mayroon din siyang silver medals sa Taiji Chuan noong 2017 at Taiji Chuan noong 2021. Showbiz News Blast. Samantala, kinumpirma ng Red Velvet member na si Yeri na maglalabas siya ng solo album sa 2026. Noong December 12, 2025, nang ibinahagi ni Yeri ang update sa kanyang fan meeting na Act 1 Yerim sa Taipei, Taiwan. Sa ngayon ay wala palang tiyak na genre o petsa ng magiging album release. Hiniling na rin ni Yeri ang kanyang fans na abangan at suportahan ang kanyang full solo album. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Proverbs 14:2, he that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. Siyang lumalakad sa kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwais sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. At para sa ating Christmas calendar mga kapartner,